Ready for 2021 mga kapatid? Alam ko na marami sa atin, kung hindi man lahat, ay sobrang excited nung sinalubong natin ang bagong taon. But the real question here is, are we starting 2021 the right way? Obviously, wala naman tayong choice but to move forward. Ganun naman sa buhay. Whatever happened in the past, we need to move on, otherwise mapag-iiwanan tayo. Hindi naman mag-a-adjust yung panahon para sa atin. Hindi naman tayo hihintayin ng panahon. Importante mga kapatid na ready at fully equipped tayo as we start the new year para mas maging okay ang ating bagong taon. There are two things that I would like to emphasize at hopefully yung two things na ito is mai-apply natin as we start 2021. Una na dyan is to unload excess baggages. Ang isang hiker, mahihirapan itong umakyat sa isang bundok kung marami siyang daladalang bag. Siyempre mabigat kasi ito. Ganon din naman tayo sa ating mga buhay mga kapatid. Mahihirapan tayong salubungin ng bagong taon kung marami tayong mabigat na daladala sa atin. Kung gusto nating maging ready at i-start ang 2021 the right way, we need to unload these excess baggages, lalo na't hindi naman sila kailangan sa ating mga buhay. Kaya nga natin sila tinawag na excess kasi sobra lang sila. They are completely unnecessary, pero tayo kasi minsan matigas yung mga ulo natin at pilit pa rin natin silang dinadala. Ang sabi sa Hebrews chapter 12 verse 1, let us strip off every weight that slows us down. Yung mga excess baggages na ito mga kapatid, kung hindi man sila magpapastop sa ating journey, sila yung nagpapabagal sa ating journey. Kaya kung masyado nang mabigat yung mga daladala natin mga kapatid, please lang i-let go mo na ang mga ito. You need to unload these excess baggages para naman ma-start mo ang bagong taon the right way. Ano nga ba ang mga excess baggages na ito mga kapatid? Una na dyan is anger or hate. Tanungin natin ang ating mga sarili. May galit ba ako sa isang tao? Kung meron tayong tao na ayaw nating makita, ayaw makausap, ayaw makasama, yung naririnig pa lang natin yung pangalan nila, nasisira na yung araw natin, then it's a yes. Meron ngang galit or anger dyan sa puso mo, kapatid. Kasi naman ganito, kasi naman ganyan. Oo, gets ko naman. Of course, there's a reason behind that anger. Hindi naman tayo makagalit sa isang tao kapag wala silang ginawang mali sa atin. Pero ang pagtatanim ng galit mga kapatid, hindi nakakatulong sa atin mismo yan. Di ba ang bigat kung may kaalit tayo? Ang bigat kung meron tayong iniiwasang tao? At ang bigat kung may taong ayaw nating makausap? Ang sabi nga sa Ephesians chapter 4 verse 31, mga alisnawa sa inyo ang lahat ng kapaitan, kagalitan at pagkakaalit. Kung galit tayo sa isang tao, hindi naman yung tao na yun ang nagsasuffer, kundi tayo rin mismo, pinapahirapan natin ang ating mga sarili. Kasi 'di ba kung may galit tayo sa isang tao, hindi natin magawang maging masaya ng 100%. Hindi natin maramdaman yung 100% na kapayapaan. And it's simply harder to live life kung may galit tayong daladala sa ating mga puso. Kaya kapatid, i-let go or i-unload mo na ang anger na yan. Mabigat yung excess baggage na ito. Deserve mong maging masaya at magkaroon ng peace of mind. Kaya wag na wag mo itong ipagdadamot sa sarili mo.
You can still let go of that anger regardless kung maibabalik mo ba yung dati nyong samahan ng taong may galit ka. Kung kaya nyo pang ibalik yung dati nyong pagsasama, that's better. Pero kung hindi na talaga kayang ibalik, I'm telling you mga kapatid, you can still let go of that anger. Posible yan at choice mo yan. Pangalawa naman mga kapatid is blame. When we are at the successful point of our lives, we tend to take all the credits. Pinaghirapan ko yan. Ako nakaisip ng idea na yan. Ako nga halos gumawa ng lahat ng yan eh. Pero at the times of failure or sablay, we tend to blame. Si ganito kasi hindi nakikooperate. Mali kasi yung ginawa nito. Si ganyan kasi hindi sinunod yung instruction ko. Ang dami na nating tinuturo at biniblame. Minsan naman, we tend to blame ourselves for every wrong decisions or actions that we make. Hindi kasi ako nag-iisip. Kasalanan ko to. Ang hina-hina ko kasi hindi ako magaling. Mga kapatid, never na nakakatulong ang blame, so we need to let go of this as well. If we still blame ourselves sa mga hindi magandang nangyayari sa atin, we are only linking ourselves sa depression, sa guilt, at sa kahihiyan, at lalo lamang itong magpapabigat sa ating mga buhay. Let go of blame mga kapatid. At sa susunod, if something bad happens or if something went wrong, imbes na magdrama ka dyan at i-blame mo ang sarili mo, bakit hindi ka na lang mag-jump straight sa solution? Blaming only delay the resolution of our problems. Kaya i-unload mo na ang blame within you. Tao ka lang kapatid, nagkakamali, nakakagawa ng maling desisyon sa buhay, sumasablay minsan. So forgive yourself. Deserve ng sarili mong patawarin ito. Let go of blame mga kapatid. Pangatlo naman mga kapatid is negativity. Wala na akong future. Ganito na lagi ako. Wala na akong pag-asang umasenso pa sa buhay. Ang negative, no mga kapatid? Paano kung yung kasama natin lagi sa araw-araw is ganyan ang sinasabi? Hindi ba nakakahawa ito? Na pati tayo ay nagiging negative na rin. Ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 29, don't let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Please lang kapatid, i-let go na natin ang negative vibes sa ating mga buhay as we start 2021. Ang dami ng negative na nangyari sa 2020. At kung dadalhin pa rin natin yung negativity na yan as we start 2021, di walang improvement na mangyayari sa ating mga buhay. Ang bigat at ang hirap ng buhay kapag puno ito ng negativity, hindi ba mga kapatid? Kaya naman we need to unload it. Huwag na nating pahirapan ang ating mga sarili. Let's always remember that a negative mind can never give us a positive life. Also, ang sabi nga sa Ephesians 4:29, kapag tayo ay negative, hindi lang tayo ang nagsasuffer, pati yung mga tao around us. Kaya it's only a matter of perspective, mga kapatid. Kasi reality is, marami talagang negative sa mundo. But it's about how we see life. It's about looking at a glass half full than half empty.
Na kapag we chose to look at the brighter side of life, wala nang magiging room yung negativity sa mga buhay natin. Dumako naman tayo mga kapatid sa isa pang bagay na gusto kong i-emphasize sa exhortation na ito. So syempre kung yung una is to unload the excess baggages, yung pangalawa naman is to keep the necessary or the essential baggages. Syempre kung may mga baggages tayo na kailangang i-unload as we start the new year, meron naman tayong mga baggages na kailangan nating i-keep kasi ang mga baggages na ito, sila yung tumulong sa atin na makonquer yung 2020 despite all the challenges. Ano nga ba ang mga necessary or essential baggages na ito? Una na dyan mga kapatid is gratitude. Naniniwala ako mga kapatid that gratitude is the best attitude. Kung ikaw ay yung isang tao na grateful sa lahat ng bagay, malaki man yan o maliit, walang room yung negativity sa buhay mo. Let us practice gratitude in our everyday lives, mga kapatid. Paggising natin sa umaga, let's thank God for the gift of life. Ano man yung ulam nyo sa pagkainan, hindi man araw-araw ay masarap ang niluluto ng iyong nanay or ng iyong tatay sa hapagkainan. Let us thank God for still providing us our daily needs. Let's thank God for our family kahit minsan nagsasawa na tayo sa ating mga kapatid. Let's thank God for our friends na kasama natin sa ups and downs. Let's thank God for our work, di ba? Our businesses. Kasi dito tayo nabubuhay. Dito natin nakukuha yung ating mga pang-support sa pang-araw-araw. Let's thank God for our safety, for our health. And also, let's practice saying thank you sa ating kapwa. Kapag tayo ay kumain sa labas, let's thank the service crew for serving our food. Kapag tayo ay pumapasok sa mall or sa bangko, let's thank the guard for opening the door for us. Kapag tayo ay sumasakay sa jeep or sa bus, let's thank the driver. Magpasalamat tayo sa konduktor. Kapag tayo ay bumibili sa palengke, magpasalamat tayo sa tindera. 'Di ba? Practice gratitude, mga kapatid. Gratitude is looking at the brighter side of life. If we are grateful, sobrang sarap nun sa pakiramdam. Ito yung sarap na hindi mababayaran ng kahit anumang yaman sa mundo. And if we are grateful, it's almost as if we can conquer everything. Na parang walang problema ang darating na hindi natin kayang harapin. So let's always be grateful, mga kapatid, kahit negative pa yan. Let's thank our enemies or our bashers. Kasi somehow, if we handled it the right way, mas makikita pa natin dito yung best version of ourselves. Magpasalamat tayo sa lahat ng pain, insult, rejections na ibinabato sa atin ng ibang mga tao. Kasi kung marunong tayong i-handle ang mga ito, it's like people are throwing stones at us. And we can use this stone to build an empire. Kaya lahat ng mga nangyayari sa atin sa buhay natin, regardless kung positive yan or negative, we need to be thankful. Pangalawa naman, mga kapatid, is faith. Ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Reality is, we really don't know what 2021 will bring. Hindi natin alam kung ano yung mga opportunity na darating sa atin this year. But why does it matter to know, di ba? If we have faith naman sa Diyos,
we can already foresee all the wonderful things na inilatag ng Diyos para sa atin this year. Kaya we need to keep our faith burning, mga kapatid. We need to keep our faith na this year, posibleng dumating na si Jesus Christ. We need to keep our faith na alam ng Diyos lahat ng mga plano niya sa atin, mga plano na hindi natin ikakasama, kundi para sa ating ikabubuti. So, trust God. Trust His will. Alam ko na marami tayong plano. Marami tayong gustong gawin. Pero lahat ng plano natin dapat isurrender natin sa Diyos. Dapat marunong tayong magtiwala sa Kanyang will. Na yung will ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. Pangatlo naman, mga kapatid, is love. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 16 verse 14, we should do everything in love. Ang sabi naman sa 1 Corinthians 13 verse 13, among faith, hope, and love, yung love ang pinakadakila. Just imagine if all of us learn to love more than hate. Mas magiging masaya, mas magiging positive, at mas maganda ang buhay na naghihintay this 2021. Kaya keep the love in your hearts, mga kapatid. Love your family. Love God. Love your friends, mga kapatid sa pananampalataya. Even your enemies, na ang sabi nga sa Matthew 5:44. Sa loob ng ating iglesia, kung may isang bagay man na magsisilbing glue para tayo'y manatiling sama-sama at hindi nagkakalayo, yan ay ang pagmamahal. Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier. Love can make a big difference, mga kapatid. Kaya wag natin itong i-let go sa ating mga baggages. Hopefully, mga kapatid, ay nakapag-reflect tayo sa oras na ito at nakapagnilay-nilay. So, tanungin muli natin ang ating mga sarili. Are we starting 2021 the right way? Move on na tayo, mga kapatid, sa mga hindi magandang nangyari last year. Let go, release, and forget what is behind and focus tayo sa ating mga goals. Some of you will graduate this 2021, God willing, and you are about to find your career. Some of you, God willing, will be baptized this 2021 if given the chance. Why not, di ba? Marami tayong first principle dito pa lang sa mga taraming iglesia. And some of you might even find the one this year. Baka nga may ikakasal na sa atin this year eh. We are just on the second week of January, mga kapatid. And we have a lot of time to unload all the excess baggages and keep the necessary ones. What the new year brings to us will depend a great deal on what we bring to the new year. So kung i-start natin ang 2021 with a grateful heart, with positivity at walang negative, with a peaceful heart, with a burning faith, and with great love, ano na lang sa tingin nyo ang isusukli ng 2021 sa atin? Magandang hapon muli, mga kapatid.